Hmm. Hello, hello, hello. Magandang umaga po mga kaloyalista at mga PBBM supporter na nanonood at manonood po sa amin. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Benji Junior Contreras sa isa naman pong episode with Maureen Mia Villar alias TPL sa Politika, Ensaymad at iba pa. Hello, magandang umaga sa ating lahat, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Saan man kayo nandoon ngayon, nakikinig sa amin at nanonood, Tito Benji. Ay napaka ng week. Madami na naman tayo pong pag-uusapan ngayon, simula ng Lunes hanggang ngayong Biyernes. At simulan natin ang mga Tito Benji, madami tayo, baka overtime tayo, Tito Benji na naman. So, Tito Benji, ito talaga isa sa mga alam po natin nung January 26 ay muling nag-refile naman ang Makabayan Black, Tito Benji, ng kanilang impeachment complaint laban kay Presidente Marcos Jr. At yun na lumusot na, Tito Benji, sa opisina ni Secretary General Cheloy Garafil kasi present na siya, Tito Benji. Pero yung inaasahan natin na magre-refile na grupo nila, sino ba itong mga DDS, sina Mike Defensor. Sila Chad Singson at saka si Topacio na akala natin magre-refile, Tito Benji, kasi last week ang iingay nila, Tito Benji. Last week na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint dahil nga wala po sa Pilipinas yung si Secretary General Cheloy Garafil at hindi tinanggap ng opisina niya kasi nga wala siya. Noong Monday, noong 26, inasahan natin na babalik sila sa House of Representatives para i-refile ang third impeachment complaint. Kaso no show sila, Tito Benji. No show. Yung kanilang ingay last week, wala po, ingay lang pala talaga yon. Maingay lang talaga sila. Hindi po re-refile ng grupo ni Mike Defensor ang kanilang pinagmamalaking impeachment complaint laban sa presidente ng Pilipinas at yung dalawa na lang, Tito Benji, ang nakalusot, yung final ng isang abogado na si Andre De Jesus at saka yung sa Makabayan Black. At yun po ay tatalakayin na sa House Committee on Justice next week. Sa Lunes, February 2, 3, and 4. Yun. So, yun na po ang update sa mga final na impeachment complaint laban sa Pangulo. At ito, mga epal talaga nag-epal talaga, Tito Benji. Ang ingay-ingay nila last week, pinagyayabang nila, ang dami-dami nilang sinasabi. Tapos, nung meron ng chance, meron ng pagkakataon na ma-refile nila yung kanilang impeachment complaint na pinagyayabang, ay hindi nila ginawa, Tito Benji. Ano yun? Buti pa yung Makabayan Black, at least sumunod sa proseso. Itong grupo na to nila Mike Defensor, parang maingay lang talaga, Tito Benji. At hindi lang yan, Tito Benji, ha. Nung hindi nila hindi nila ni-refile, hinabando na nila yung kanilang impeachment complaint at pumunta sa Cebu City itong si Mike Defensor, Tito Benji. Pumunta po nung past this week then pumunta sa Cebu City at doon naman nagkalat. Doon siya nagkalat habang ongoing, Tito Benji, ang ASEAN Tourism Summit. Doon sila nagkalat na sinabihan na sila, Tito Benji, ng mismong gobernador doon ng probinsya ng Cebu City na si Pam Barrecuatro na wag sana sila maggugulo. Kapartido nila yun eh. Di ba kapartido ni Digong si Barrecuatro?
DDS yun, PDP Tito Benji. laban. Oo, DDS din yun, Tito Benji. At yung mismo ng gobernador, nakaalyado nila, nagsabi na, huwag kayo muna magugulo dito kasi nag-host tayo ng, nag-host ng isang summit na merong at dinadaluhan Tito Benji ng mga more than Ano yun? 5,000. Tourism Minister ng Yes. ASEAN. Oh, lahat ng tourism minister ng ASEAN members nandoon sa Cebu. More or less 5,000 delegates ang nandoon, mga bisita doon. At tourism, basta pag Cebu City, Tito Benji, talagang seryoso talaga sila sa tourism doon sa Cebu. As in talagang inaanuhan nila yon ng tinututukan talaga nila yung turismo doon sa Cebu City kasi yun talagang ano talaga doon doon talaga yung puntahan ng mga turista doon, malapit beaches, yung mga ganun ba, mga daming resorts. So ano din talaga yung industry, yung tourism industry sa Cebu, malago. At yun na nga, Alam mo, lang, TPL, kung gusto talaga nilang i-file, bakit hindi nila i-file nung Lunes, isinabay doon oh, sa Makabayan Black, nakahanda naman yung kanilang mali-malitang ebidensya at yung impeachment complaint na oh, singkapal daw ng Pero oh, ang tutunan, meron pong mga sabi-sabi na walang congressman na gustong mag-endorse ng kanila pong impeachment complaint. Kasi nga ang ang mag-aay ng impeachment complaint ay private personality. Katulad oh, ni Mike Defensor, ni Chavit Singso, ni Jacinto Paras, ni Atty. Topacio, ni Cathy Binag at iba pa. Dapat po meron pong isang congressman na mag-endorse niyan. Pero wala ata silang nakuha. Nasaan ba yung kanila pong mga kakampi? Andon si oh, Pulong Duterte, si Omar Duterte, si Harold Duterte, si Paulo Marcoleta, si Isidro Ungab, si si Leandro Kiko, Libiste. si Kiko, May Kiko Barsaga, may Tito balita Benji. nga, may balita nga na gustong magpirma ni ni Miao, ni Kiko Oh, Barsaga. oh, Pero ayaw nilang papirman kasi baka ma-technical sila dahil kasalukuyan nagse-serve ng suspension si oh, Kiko Barsaga dahil suspendido siya ng 60 days ng House Committee on Ethics. Kaya ang tanong natin, bakit walang gustong pumirma ng kanilang impeachment? Anong talagang pakay nila? Madali lang naman isa lang naman pong congressman ang kailangan nila. Ang oh, dami siguro mga 10 naman ang mga kaalyado nila diyan sa House of Representatives. Bakit oh. ni isa wala sila pong nakuhang pumirma? Oh, buti pa yung si Tito Benji, buti pa yung una, yung impeachment number 1 na si Andre De Jesus O yung nakakuha ng Pusong Pinoy, isang kongresista. Well, yung Makabayan Black, meron sila doon, 3. tatlo. Itong si grupo nila, pinagyabang ni Mike Defensor na pupirma daw sana si Kiko Barsaga. Yung ang problema, si Kiko Barsaga may problema ng sarili niya. Hindi lang malamang makakaharap na naman si Kiko Barsaga ng another suspension at saka posibleng expulsion from Expulsion. the house. Oo. Tsaka madaming cyber libel na kaso itong nangolekta po ng cyber libel cases si Kiko Barsaga. Hindi lang sa mga kapwa niya kongresista, kundi lang sa isang bilyonaryo, Tito Benji. At hindi lang yon, hindi lang cyber libel po ang hinaharap na kaso ng batang kongresista ng Cavite before Sedition this pa. week. Meron pang inciting to sedition, Tito Benji, na kaso. Galing naman sa CIDG. So, ang daming problema ng bata na yon. So, kung kukunin ni grupo ni Mike Defensor, baka yun na nga. Pero Tito Benji, madami pa man sila pwede pagpilian. Bakit wala? Bakit hindi nila, ang Yun yabang-yabang nga nila ang sa tanong kanila, natin. ang yabang-yabang nila last week, Tito Benji, sa kanilang press conference, di ba? Napanood mo yun, Tito Benji, di ba? Tapos Oo. may pinakita pa sila na yung Mali-malitang maleta.
Tapos meron pang USB na USB na winawagay-way yung si Cathy Binag. Oh, asa na yun? Kung desidido sila, sana sana nung Lunes talaga pinursigi nila. Nanakot pa talaga sila last week, Tito Benji, na dadalhin daw nila sa Korte Suprema yung kanilang impeachment complaint. Ginagago tayo ng grupo na yon. Wala pong magagawa ang Korte Suprema na paalisin ang presidente ng Pilipinas. Ang ano lang talaga, impeachment lang talaga sa legislative department, yung talagang ang impeachment. Di ba, Tito Benji? Hindi sila basta-basta hindi makakapag-utos ang Supreme Court na alisin ang presidente. Doon kayo magrereklamo sa House. Tapos dadalhin sa Senado kung makapasa. So, yun na yun. Hihintayin natin, Tito Benji, next week. Lunes. Lunes. Kasi magdi-deliberate na po ang Committee of Justice sa House. Pero Tito Benji, meron pa silang isang pwedeng kuhain na kongresista. Si Toby Tiangco, Tito Benji. Bakit hindi nila kinuha si Toby na mag-endorso sa kanilang impeachment complaint? Parang si Toby Tiangco ngayon gigil, Tito Benji, na tumulong sa kanila maging witness, 'di ba? Sabi niya. Yun, 'di ba? Na gusto niya mag-witness. Mag-witness sa impeachment. Witness sa impeachment. Si Toby Tiangco, interesado siya mag-witness sa impeachment complaint nila Mike Defensor. Pero hindi tinuloy. Tapos ngayon, si Toby Tiangco, bakit hindi naman lamang niya tinuloy-tuloy na, siya na lang yung nag-endorse nung complaint ng grupo ni Mike Defensor. Total, kailangan lang naman isang kongresista na mag-endorso ng impeachment complaint. Pero di ba sabi ni Toby Tiangco, po siya, willing na mag-witness sa impeachment ni PBBM. Malay mo, di ba sa Lunes, Martes, Merkules, deliberation ng dalawang kinumbay na yung dalawang impeachment, yung first and second impeachment, kinumbay na kasi sabi ni Congressman Jinky Luistro, mahirap naman na separate yun. Kasi kung tatalakayin nila separately, lalong haba ang proseso. Kaya kinumbay na lang po nila at siyempre sa deliberation, sabi nga ni Congressman Luistro, ipapatawag daw si PBBM kung gustong pumunta. Kasi ganun na po ata ang desisyon ng Supreme Court. Dapat bigyan ng pagkakataon na sumagot ang ini-impeach. Pero, ngayon si Toby Tiangco, nagpahayag na willing siya mag-testify under oath. Ayaw nga niyang sabihin doon sa interview niya sa Billionaire News Channel yung sa On Point, yung kanya pong sabi niya, doon ako dapat under oath ako. Pero matagal na po yan mga ilang beses na po yan kwento, paulit-ulit na lang yan si Tiangco, parang sirang plaka. Alam naman po natin noon pang last year, kwento na po niya yan. Hindi po siya tumitigil sa kakadiin. Gusto talaga niyang madiin si dating Speaker Martin Romualdez. Ang pinagtataka ko, si PBBM, si Speaker Martin Romualdez, mga Romualdez, tapos yung asawa ni Tiangco, pinsan ni Speaker at ni PBBM. Pero bakit ganyan si Tiangco? Alos talaga gusto nga niyang tawagin ni Congressman Ben Abante na meow. Baka gustuhan niya nitong maging meow-meow na tinutukoy si Kiko Barsaga. Kasi paulit-ulit na lang ang ginagawang aligasyon ni Toby Tiangco na yung pinagsabi niya na andun siya noon sa harap ni na PBBM, ni Speaker Martin Romualdez, maging ni Elizalde Co, na pinagalitan nga daw ni PBBM si Speaker.
na dahil daw doon sa mga korupsyon, hindi daw na hindi na ano nabusog sa sabi na ko sa mga kinukurap nila. Pero ito naman po si Toby Chanko, sabi nga natin, panayin lang naman aligasyon. Sabi nga po ni Yusek Claire Castro, wala naman daw na ikwento si PBBM ng ganyan. Wala. Pero Oo. hindi po natin alam kung ano talaga ang ano niyan. Pero mas maganda nga kung sakali man na mag-testify siya para malaman po natin talaga kung talagang meron po siyang mga ipapakitang ebidensya. Kasi mahirap naman po yan kung siya lang naman po ang mag-testify, walang magko-collaborate ng kanya pong mga aligasyon, paano yan? Ano yan, Tito Benji, yung kwento na yon about pinagalitan daw siya ni PBBM nung November, feeling ko hindi nangyari yun, Tito Benji. Hindi wala sa personality ni PBBM na ganun na i-confront niya, lalong-lalo na ganun na Ipapahiya ang isang tao? papahiya niya. Oo, wala sa karakter ni PBBM yung ganun eh. And to think, pinsan pa rin ni PBBM yung asawa niya. At pinsan ni PBBM si dating speaker. Wala sa karakter ni PBBM na mamahiya ng tao. So, yung sinasabi ni Toby Chanko na witness ba niya na pinapagalitan ni PBBM si dating speaker, parang hindi ako naniniwala sa ano na yon, sa kwento na yon. Hindi ako naniniwala. At yun na nga. So, ano naman nangyari? Ito na ngayon. Tapos gusto niya mag-testify against daw kay Martin Romualdez, pero ang talagang target nila is si PBBM. Ang target nilang pababain sa pwesto ay si PBBM, at kahit sino pa magsabi sa akin na ganito ganyan, ang tingin ko po kay Congressman na Toby Tiangco DDS. DDS siya, Tito Benji. Ayaw lang niya aminin, DDS yan siya, Bakisara yan siya. Bakisara Duterte yan, si Toby Chanko. Oh. Oh. I mean, si Benny Abante nag-sound off, nainis na din sa kanya. Naiirita si Congressman Benny Abante kay Toby Chanko. At yun na, yung Meow Meow reference, well, may connection itong si Toby Chanko kay Meow Meow. Kasi nakikita natin, Tito Benji, yun na iniisip nga ng iba na siya yata yung mentor ni Meow Meow. Itong si Toby Chanko. Ang problema, yung si Meow Meow, matigas talaga ang ulo, hindi tumitigil, siguro, parehas din yun ni Congressman Leandro Reviste na pinapayuhan na ni Senator Ping Lacson anong gagawin, pero hindi pa rin nakikinig. Parehas lang si Meow Meow, hindi rin nakikinig kung sa anong advice sa kanya. So lalong lumalaki yung problema. Ayun. So, Alam mo, Tipel, mas maliban sa willing siya mag-testify, sabi niya, hindi daw siya mag-inhibit sa pagbutuhan sa ni PBBM, sa impeachment ni PBBM. Kasi pag nag-inhibit daw siya, sandali. pag nag-inhibit siya, Tito Benji, pag nag-inhibit siya, ay walang dapat siya mag-inhibit, kagaya lang ni walang delikadesa kung party ka ng well say, technically, party ka siya ng pamilya ng Marcos tsaka Romualdez kasi ang kanyang asawa ay Romualdez, so they are relatives. So, I think na kung merong sense of delicadeza, Tito Benji, kung merong sense of delicadeza si Toby Chanko, mag-i-inhibit si Toby kagaya ng ginawa ni Congressman Sandro Marcos. Nag-inhibit na ang majority floor leader sa Sa usapin lahat ng na proseso. Sa lahat ng proseso o usapin tungkol sa impeachment ng kanyang ama.
nag-inhibit na po si Congressman Sandro ng Ilocos. Kasi hindi niya yun po ay delikadesa. Bata pa po at least ito si Sandro, bata pa, pero alam niya na anong gagawin, Tito Benji. Alam niya. Tama siya. Nasa tama ang ginagawa ni na Toby Chang at ni Congressman Sandro. Si Toby Chanco sa katandaan hindi alam na anong tama ang gagawin. Ganun yun yung Alam mo, TPL, sabi kasi niya, kung mag-inhibit siya, plus points yon sa pag-i-acquit kay PBBM. Kasi pag nag-inhibit siya, paano daw makakakuha ng 1/3 vote yung gusto magpa-impeach kay PBBM? Plus yon kay PBBM yung pag nag-inhibit siya. Ang tinatanong po natin, bakit ngayon ayaw ni Toby Chanco mag-inhibit sa impeachment ni PBBM nasa pagboto? Pero bakit noon pong panahon, noong pong February 5, sa fourth impeachment na final ni laban kay Sara Duterte, hindi po siya pumirma. Hindi po siya pumirma. Ngayon, willing po siyang pumirma. mag-testify at hindi mag-inhibit. Oo. Nakita po natin kung talaga, ngayon, kitang-kita na po natin ang tunay na kulay ni Toby Chanco, hindi lang po Trojan horse, talagang naghubad na po siya ng kanya pong kulay. At alam na po natin, katulad po natin, green ang kanya pong kulay, hindi po pula. Naka-gray ako. Yun na, ang tingin ko talaga kay Toby Chanco, Tito Benji, ay DDS. DDS yan. Ayaw lang niya aminin. DDS yan, Tito Benji. Yun yung yun yung umiiral sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga galaw. Huwag niyo kami guluhin kasi ino-obserbahan talaga kayo namin. Nang-oobserba sa mga salita ninyo, sa galaw ninyo. DDS ito, Tito Benji. Si Toby. At saka wala siyang delikadesa. Wala talagang delikadesa. Walang delikadesa kumpara sa isang batang kongresista na si Sandro Marcos na alam ang gagawin. Mas mataas pa ang level ng good manners and right conduct ni Sandro Marcos kumpara sa kanyang uncle-in-law, kasi tita, bali auntie ni Sandro Marcos ang asawa nitong ni Toby. Katulad ni Sandro Marcos, si dating Speaker Martin Romualdez din, meron pong delikadesa. Siya po, kahit alam niya na sa kanya po ang numero, na sa kanya po ang suporta ng super majority mga congressman sa House of Representatives, pero kusa po siyang bumaba sa pwesto bilang House Speaker dahil para matigil sana yung mga pambabatikos sa kanya, pambabatikos kay PBBM. Pero hanggang ngayon, bumaba na nga siya sa pwesto, pilit pang dinidiin si Speaker Martin Romualdez at pilit na kinokonek kay PBBM para talagang gustong palabasin ng mga anti-PBBM at mga DDS na si Pangulong Bongbong Marcos ang talagang utak o mastermind ng korupsyon sa flood control daw. At si Speaker Martin Romualdez parang right hand lang daw ni PBBM. Ang dami na nilang mastermind, Tito Benji. Sino yung nagturo ng mastermind, si Romualdez, Gutesa, sila Amy Marcos, tinuturo ang kanyang sariling pinsang buo na mastermind. Pero si Kiko Barsaga, ang tinuturo naman ng mastermind ay isang bilyonaryo. Wala silang mastermind, Tito Benji, hindi sila walang GC po ang aming duda, walang group chat ang mga DDS, sa totoo lang. Hindi sila nag-uusap-usap kung ano talaga yung kanilang naratibo na ipo-push, as in kahit ano-ano lang. Iba-iba ang kanilang agenda, hindi sila nag-uusap, tapos kung
pag sinisita sila ng mga tao, ng mga kritiko na huy, hindi nagkakatugma-tugma yung inyong mga salaysay, inyong mga palakad na propaganda, ay nagagalit Tito Benji. Yung galit, Alam mo, katulad, yeah, for example, katulad na lang po yung sa issue ni Gutesa. Noon, sabi ni Chavit, Chavit Singson, tinuturo niya si Speaker Martin Romualdez daw ang nagtatago kay Gutesa. oo, Pero nung last week, nagpahayag naman si Mike Defensor defensor, na nasa mabuti daw kalagayan si Gutesa. Alam ni Mike Defensor kung saan naroroon si Gutesa. Kaya oh, wala talaga, sabi mo nga, hindi nag-uusap-usap, walang GC para isang ano lang yung ano po linyahan, nila. oo. Oh, I don't think Tito Benji ha, magkatabi si Mike Defensor at saka si Chavit Singson nung nagpa-file sila ng impeachment complaint sa House nung January 22. Yung ayun na lang parang bakit hindi sila nagkakatugma-tugma ng mga sinasabi? Kung talagang may credibility sila, kung talagang totoo yung kanilang pinupush na agenda nila, bakit hindi sila pare-parehas na sinasabi, iba-iba? So, yun nga, ano lang, within sa kanilang grupo, Tito Benji, malakas ang epal-epal din. Within themselves, epal-epal sila doon sa kanilang grupo. Tapos, yun na nga, ito si Toby Chanko. Naku, si Toby. Hindi ko pa talaga ito, Tito Benji, hindi ko pa siya nasusulat hindi ko pa siya nare-research. Yung research ko kasi kahapon, Tito Benji, kasi yun nga, nawala ako ng isang araw, tapos pagbalik ko, ang ni-research ko, by the way, happy birthday pala. Belated happy birthday sa'yo, Mau. nawala ako Eh, ng isang araw. nung isang araw ata, birthday mo Wednesday. Nawala ako ng Wednesday nung habang nagkakalat ang grupo ni Mike Defensor doon po sa Cebu City. So pagbalik ko kahapon, Tito Benji, ito yung si Mike Defensor, yung isa sa mga mini-research ko anong ginawang kahalayan doon sa Cebu City. At yun ang sinulat ko kaninang madaling araw. Ano yung ginawa nila doon. Anyway, yun nga, wala silang GC Tito Benji, hindi nagkakatugma. Tapos ito rin si Toby Tiangco, merong sariling agenda. Lahat sila sa yung grupo nila na Maka-Duterte, merong sariling agenda. At hindi natin alam bakit ginagawa nila yon. May sarili silang agenda, pero ang pinakapunto na ng kanilang agenda, Tito Benji, siraan si PBBM at i-rescue si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Yun yung yun lang talaga patalsikin si PBBM para PBBM maupo si Sara. si Sara para iisip nila pag presidente na si Sara, makakauwi na pabalik dito sa Pilipinas parang yun fantasy talaga Tito Benji. May sila, fantastic na yung kanilang imagination. So, Alam mo, Tipir, diyan balik tayo sa impeachment ni PBBM. Ang oh, mga dilawan, ang mga kakamping, ang Liberal Party, mukhang hindi buboto pabor sa impeachment. Kasi pag napadala po yan sa Senado, mukhang delikado si PBBM sa Senado dahil di po napaka-fragile ng komposisyon ng Senado. Kahit sabi natin majority ay sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, pero marami pong katulad dyan ni Toby Chanco sa Senado. Kahit na sa majority sila, maka-DDS pa. Ngayon, ang tingin ko, ibabasura lang naman po itong impeachment ni PBBM na yan. Pero ngayon, siguro namimiss ko ang leadership ni Speaker Martin Romualdez. Kasi kung kay Speaker Martin Romualdez yan, baka hindi na po yan umabot sa ngayon ng pag-discuss ng deliberation ng House Committee on Justice. Baka matagal nang naibasura yan.
Pero ngayon, sabi nga, ang komposisyon ng House of Representatives, ang supermajority talaga dyan ay ang lakas CMD sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Pero yung si Speaker Boji di naman, parang nalalamyaan ako ang leadership niya. Hindi hindi ako masyadong kumbinsido. Ano, ako Tito Benji sa 'di ba, so next week mag-start ng deliberation. Ang tanong ngayon Tito Benji, ila-live stream ba nila? Ila-live stream Oh, aalaw ba ng House na i-live stream ng House Committee on Justice ang deliberations na ito sa patungkol sa impeachment complaint laban kay PBBM? Sana po i-live stream ninyo oh, para para makita makita ng buong namin. Pilipino, Yes, buong para Pilipinas. makita natin, oo, at makaintindi ang mga tao, makita ng mga tao kung paano dinideliberate ang isang impeachment complaint. So, yun yung inaasahan ko next week, Tito Benji, sa February 2. Di ba? 2 man yun. So, yun yung gusto ko. Lunes. So, sana po sa House, yun po, para transparency. Para wala din po masabi ang mga tao na may tinatago or ganito. Gusto namin makita kung paano yung proseso. Kung i-apply nyo talaga yung due process sa presidente. Di ba? So, yun nga, Tito Benji, kagaya na rin ng nung kahapon, Tito Benji, lumabas na po ito po, Tito Benji, lumabas na yung hatol ng Supreme Court patungkol naman sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte na sinasabing unconstitutional. Pero Tito Benji, kailangan po to ng masusi pang eksplanasyon dahil hindi ibig sabihin na unconstitutional yung impeachment complaint, sumasaklaw lang po yung issue na yon sa kanyang pagka-unconstitutional patungkol sa one year bar rule. Pero yung hindi po inabsuelto. Klaro po tayo ha, hindi po inabsuelto ng Supreme Court kung ano yung ang mga alegasyon doon sa nakasaad sa 7 articles of impeachment last year na final. Hindi Eh, po. yan ang pinapalaganap ng mga DDS8 at maging yung vlogger doon sa The na ano daw, absuelto si Sara, Ano, absuelto sa mga ano, hindi. Klaruhin natin ulit. Hindi po ibig sabihin na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaint ni Sara Duterte na inaabsuelto na siya. Yung unconstitutional po na tinutukoy ng Supreme Court ay yung parte na lumabag ang articles of impeachment sa one-year bar rule. Yun lang po yun. Pero yung articles of impeachment, yung mga aligasyon laban kay Sara Duterte, wala pong ruling ang Supreme Court doon kung inosente siya or acquitted ba siya or convicted ba siya. Wala po. Yun lang pong sinasaad ay patungkol sa one-year bar rule at hindi ko alam, Tito Benji, kagaya kung nabasa mo, Tito Benji, kung follow ka kay Thea Tan, Tito Benji, pareho kami ng iniisip, nagtataka ako, bakit tuwang-tuwa ang mga DDS patungkol sa nangyaring, tuwang-tuwa talaga sila Tito Benji yun na nga, daw, nagbubunyi sila. nag-unconstitutional, hindi nila naintindihan. Pati nga nagtanong si Niolo Tito Benji, nagtanong sa kanyang page, sabi niya, ano ba daw yung tingin? So ako naman, nag-comment ako, okay lang yan. Kasi malapit na Tito Benji ang February 6. February 6. Pag dumating na yung February 6, pwede nang mag-refile ng another impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte.
Huwag kayong maniwala na yung mga job, yung pinapalakad ng mga DDS na hindi daw pwede kasi magdo-double jeopardy si Sara Duterte. Nakita mo, Benji? May mga nag-aano na double jeopardy na daw kasi kinasuhan na daw si Sara Duterte last. Wala naman double jeopardy sa Walang impeachment. double jeopardy sa impeachment. Huwag po kayong maging bobo. Huwag po kayong maging tanga. Wala pong double jeopardy sa impeachment complaint. So, yun nga po, linawin ko ulit. Hindi po ibig sabihin na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung articles of impeachment or impeachment complaint laban kay Sara Duterte last year. Ang sinasabi lang na unconstitutional ng Supreme Court ay yung pagpapasa, yung lumabag sa 1-year bar rule na yung 1-year bar rule po mag-e-expire na ngayong February 6. At pagdating ng February 6, pwede na po mag-refile. Tito Benji, pwede na ulit sila mag-refile. At yun din po, the same process din po, dapat po kung private citizens or private group ang magpa-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, dapat po may mag-e-endorso ng kongresista. At pag yun nga ay ni-receive na ng House Secretary General at pinasa sa House Committee on Justice, papadalan din po ng papadalan din ng imbitasyon or para humarap si Vice Presidente Sara Duterte sa House of Justice, House Committee on Justice. The same process kung anong tinatahak ngayon ng mga impeachment complaint ni laban kay Presidente Marcos Jr. The same po yun i-apply kasi yun na po yung last year na sinabi ng Supreme Court. So ngayon, maingat po ngayon ang mga nagpa-file. Dapat sundin po kung ano yung mga bagong patakaran na sinasabi ng Supreme Court para lang mag-file ng impeachment complaint laban sa kanino man impeachable officer sa House of Representatives. So, na yon, may mga bagong patakaran na kailangan sundin para sa ngayong pagkakataon, malinis na, wala nang madaming wala na tayong hindi na tayo magdidebatihan about sa mga words, kagaya ng forthwith, hindi na natin pagbabatihan yon, pagdidebatihan yon, yung mga, madaming mga mga pasakalye na mga ganito, archive ba, or mga ganyang kwento na i-freeze, mga ganyan, wala na po. Once na mabotohan sa plenary, kung ipapasa, kung may form and substance, yung impeachment complaint, nabobotohan sa plenary, at kung makakuha po ng sapat na votes sa House, iaakyat po yun. Iaakyat po yun agad sa Senado at doon sisimulan ang impeachment trial forthwith. So, wala na. So, kung meron na namang mga grupo na magpa-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente for this year, ganun din ang tatahakin talaga papunta doon sa House saka sa Senado. Ako sa tingin ko, TPL, babahain, dudumugin ng impeachment complaint si Sara. Pero ang pinakamaganda doon, i-adapt na lang po yung impeachment complaint nung last year. Yun na lang ang i-refile ulit. Di ba? Kung i-refile yan, Meron na yun? kung hindi, I think merong i-refile plus yung may mga bagong developments. Nadagdagan yung katulad nung sa ni Madriaga, ni Ramil Madriaga. Oo. Posible yun, Tito Benji, na yung articles of impeachment, 7 na yun kabuok, di ba? 7 na yun. O, pwede i-add, mag-amend lang sila, tapos mag-addition ng supplements. Ganon.
So, titingnan natin sa February 6. Kailan ba yun? February 6, Tito Benji? February Friday. 6, Huwebes. Friday? Hindi, Biyernes. 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 Oh, di magla-livestream tayo habang Ating episode natin. puro puro sino yung magpa-file. Posible, Tito Benji. Kasi baka may mga mag-overnight doon sa House of Representatives. Mag-uunahan yan, Tito Benji, nang magpa-file. Alam mo naman, yung 1-year bar rule, hindi naman po yung pag-unahan. Nag-start pala yun pag in-refer na ng House Speaker sa Committee on Justice yung mga impeachment. Kaya hindi naman po pwede mag-unahan sila pag pa-accept sa House Secretary General, hindi naman po ganun. Basta siguro araw-araw man nag-file tapos i-announce kay Speaker Bogie D, sabay-sabay niyang i-refer sa Committee on Justice. Pag na-refer na po sa Committee on Justice, doon na mag-start yung 1-year bar rule. Di ba yung impeachment nga ni Andre De Jesus, ni Andre De Jesus matagal na, ilang araw na, nauna doon sa alos mahigit 1 week na nauna doon sa second impeachment ng Makabayan Black. Pero di ba inintay pa nga yun, siguro por respeto sa kapwa nila congressman, hinintay. At para walang masabi yung Makabayan Black, hinintay siguro ni Speaker Bogie D at sabay pong in-refer sa House Committee on Justice. Oh. Kaya doon, hindi na. naman po ang ating pagkakaintindi kasi, ako nga nung una, ang aking pagkakaintindi, yung pag-receive ng House Secretary General, yun doon magsisimula ang 1-year bar rule. Hindi pala yun. Ang 1-year bar rule, base po sa explanation ni Congressman Jermel Luistro, pag ito po ay na-refer na sa House Committee on Justice. Oo, yun Malinaw, malinaw. Malinaw na yun. So, baka naman, talagang ano ngayon, Tito Benji, talagang nagtitiptoe sila kung paano mag-file ng impeachment. Kasi nga, madaming rules na inano yung mga, inano yung Supreme Court. Oo, madaming bago sa House of Representatives na paraan or mga requisitos kung paano na mag-file ng impeachment. So, I think na-render, di ba Tito Benji, dalawa man yung path. Dalawa yung paths paano mag-file ng impeachment. There's the long way and then there's the fast track way. Yung kay Sara Duterte kasi, Tito Benji, yung fourth impeachment complaint sa kanya ay dumaan sa fast track na way nung binotohan sa House Plenary ng 200, ilan yun? 215? 245 ata yun o 30 plus. Binotohan. So, yung fast track na option 2 ng impeachment, paano mag-impeach, parang hindi na yun yung fast hindi track. Hindi na yun maano dahil dun sa desisyon ng Supreme Court. Hindi na yung fast track, wala nang parang technically, wala nang fast wala track. Wala nang expressway. Wala nang expressway pag-impeach ng isang kasi kailangan dumaan pa sa mga mag-scenic route pa, magdadaan to, tapos kailangan pa i-inform yung ini-impeach sa mga ganitong mga bagay-bagay. Papasagutin pa. So, mas longer po it takes. Hindi ko alam kung paano yan na-amend ng Supreme Court yung nakalagay sa ating Constitution, pero sige na lang, titingnan natin kung saan to, kung ano na naman ang mangyayari ngayon na sinabihan na unconstitutional yung nangyari last year. So, hintayin natin next week kung sino-sino yung magpa-file. Pero Tito Benji, paano yan? Merong impeachment complaint ang presidente. Tapos malaking posibilidad na may impeachment complaint ang vice presidente. Paano yan? Sino?
Anong mangyayari? Pa- Anong pareho scenario kong niya? didigin yan ng House Committee on Justice at Oh. titingnan kung sufficient in form in substance. Yung kung hindi papasa sa sufficient in form in substance, ibabasura po yun. Katulad ng mga nakita po natin na mga impeachment complaint laban noon kay Gloria Macapagal Arroyo. Halos taon-taon noon ay hinahain na ng impeachment complaint. Pero survive din, survive din siya, Tito Benji. So, yun na nga. Paano yan? So, uh, I think, hindi na sana magulo eh. Pero may ginugulo. Ginugulo talaga. Alam mo, Tipil, kung ako'y tatanungin, ang impeachment complaint kay PBBM, sa tingin ko, ibabasura yan. Kasi alam naman po natin, ang impeachment is a political process. Pag marami kang kakampi, mahirap kang ma-impeach. Pag wala kang kakampi, ma-impeach ka. Eh, kung babasehan mo ngayon ang ano po ng House of Representatives, parang mahirap po na makakuha ng 106 na signature o kaya mag-approve ang na mga congressman. Mismo nga pong isa pong anti-Marcos na si Caloocan Representative Edgar Erese. Siya po, inaako niya talaga na talagang hindi mangyari ang impeachment ni PBBM kasi mahirapan, walang numero 106 ang oposisyon. Pero kabaliktaran po yan sa impeachment ni Sara. Kasi pag sa impeachment ni Sara, hindi lang po yung mga super majority, yung member ng majority block, katulad ng Partido Federal ng Pilipinas, ng Lakas CMD, ng National Unity Party, ng Nationalist People's Coalition, ng ano po, NUP, maging ng Coalition of Party List Representative, pati na sa minority, pipirma lalaban kay Sara. Yung Makabayan Bloc, sasama sa kanila, yung Liberal Party, yung Akbayan, talagang di ba sila nga ay ang mga nag-file nung impeachment noon laban kay Sara? Nung una, December. Akbayan, Makabayan Bloc at iba pa. Kaya po natin sa tingin ko sa impeachment ni Sara, magsasama-sama, mag-unite yung majority at yung minority. Tingnan na lang So, po natin yan. So, yun na, Tito Benji, yun na yung iniisip ko. Pero ngayon, yun na yung tanong natin, bakit nagsasaya yung mga DDS nagsasaya na yung mga DDS sa desisyon na to ng Supreme Court. Na yung exciting part, dadating pa next week. Nagsasaya na sila, nagsiselebrate na sila. Di man lamang sila mag-pause. Oh, still not vindication. Hindi talaga, hindi vinindicate ng Supreme Court si Sara Duterte sa mga articles of impeachment. Yun yung dapat intindihin or maintindihan ng mga DDS. Hindi siya vindicated. The allegation still stands. Yung kanyang 7 articles of impeachment. At yung number 1 dun, Tito Benji, ay yung kanyang yung pinaka-article number 1. Babanta sa buhay ng Pangulo. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas, First Lady at dating Speaker of the House. Klaro yun, Tito Benji, may ebidensya yon at hindi ba pagkakailan? Siya mismo, sa bibig niya. Galing sa bibig niya yung pagbabanta. Yun na yung pinakamabigat na ebidensya kung galing na mismo doon sa kanya. Siya na yung nagbigay ng ebidensya sa kanyang sa first article ng impeachment complaint niya last year. Kahit doon lang, Tito Benji, ikumpara natin sa impeachment complaint na inihain ni Attorney De Jesus. Yung article number 1 ni Attorney De Jesus sa 11 page niya impeachment complaint laban kay PBBM. Patungkol, Tito Benji, sa kay Digong. Pagkikidnap daw.
Pagkikidnap kay Digong, ano yun? Pakikidnap o surrender. And abogado to. Yung surrender at saka yung salitang surrender at salitang kidnapping, nilagay niya sa isang sentence. Anong klaseng abogado ka? Hindi ako abogado, Tito Benji, pero naiintindihan ko na Hindi, hindi dapat. alam mo naman, sabi nga ni Congressman Erese, kakontsaba daw yan si Attorney Andre De Jesus para mag-file ng weak impeachment para ibasura daw. Kasi daw, ito si Attorney Andre De Jesus ay siya daw yung abogado nag-file ng disbarment laban kay Glenn Chong nung nagpahayag o nagbanta si Glenn Chong na sasampalin niya si First Lady. Well, hindi man siya kilala daw. I have heard, Tito Benji, hindi siya personal nakakilala ni First Lady. Si Kaya nga, Andre De Jesus, hindi siya personal. Kusa yun ginawa ni Andre De Jesus. Walang hindi po konektado pala talaga si Andre De Jesus kay First Lady. So, yun, nagka-problema lang si Andre De Jesus sa mga sinasabi ni Glenn Chong. Kasi Tito Benji, saka pag may mga attorney, hindi pala talaga pwede yon. Bawal yun sa kanila. bawal yun. May code of Bawal ethics din ang abogado. mga abogado, bawal yon. Yun yung core nung motivation ni Attorney De Jesus bakit siya nag-file ng disbarment kay attorney din Glenn Chong. Sa kanila po sa mga abogado, bawal talaga yung mananakit or magsasalita ng ganun. So, tsaka Tito Benji, hindi yan Alam mo, TPL, huwag na natin pagtatakhan yung mga DDS na nagsasaya, nagre-rejoice dahil daw libre na si Sara dahil na ng Supreme Court. Mahilig po sila sa mga fake news, saka mahirap po silang umintindi. Kaya nga, ngayon naman po, ang dami naman pong kumakalat na fake news. Yung sa kalagayan ng ating mahal na Pangulo, yung kanya pong sakit na diverticulitis na pinalabas ng mga DDS sa pangunguna ni Jason sa pangunguna ni Rigoberto Tiglao, ni Maricar Sierrano, yung Jack Arguta at iba pa na pinost po nila na isa pong medical examination result ni PBBM daw na galing sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City na may acute diverticulitis na daw si PBBM kasi dahil daw sa prolonged use of drugs. Hindi yun. Tito Benji, binusisi ko rin yun after galing ako sa birthday. Yun isa sa mga pinakauna kong binusisi. At nakita ko na, fake. Makikita agad na fake yung yung papel. Makikita na fake yung papel. Tapos yun nga, pinasa-pasa. Alam natin, nakikilala natin sino yung nagpasa-pasa. At buti naman, Tito Benji, mismo na si Loren Banoy pa daw. Oo. Buti na lang, Tito Benji, na tinugunan agad ng PCO at saka ng St. Luke's mismo ang anomalya na yan. Yung nagba-viral na yan na pinapakalat nila. At sinabing peke. Peke yung medical results na pinapalabas. Falsified. Ito, Tito Benji, sa puntong ito, dokumento na to eh. May nilabag to na batas. Meron silang nilabag na batas yung nagpakalat niyan, na nag-post na yan. At alam naman natin, the moment na sinabi na dinebunk mismo ng St. Luke's yung dokumento, dinilit ni Jason sa yung kanyang post, Tito Benji. Dinilit niya. Hindi lang si Jason sa, pati pa yung iba pong mga yung Jack Arguta nga, dinilit daw. Meron pa pong mga nag-delete. Wag kayo magde-delete. Walang deletean. Dapat panindigan ninyo yung
fake news na pinapakalat ninyo. Sabihin nyo, Pero ano, pero huli na. Kasi yung mismong advisory ng Presidential Communication Office, ang nakalagay doon na post, yung kay Jason sa at kay Rigoberto Tiglao na sinare yung post ni Maricar Serrano. Nakita ko oo. po doon. Maraming mga na-screenshot na po yun. Kaya mahirap na po ang isang minuto ko lang mahuli, biglang ma-screenshot na po yung mga Oo. post. Kaya delikado po ito, lalo na nagpahayag na, nagbigay ng kautusan si bagong kaupong Philippine National Police Chief na si General Nartates, Jose Melesio Nartates na inatasan na niya yung PNP Cybercrime Unit na imbestigahan yan at tingnan kung sino-sino ang saan nagmula yung fake na ano po yan, medical result ni PBBM. At oh, siyempre, yung mga nag-post niyan sa social media, marami silang mga magsisiiyakan. Maliban pa dyan sa PNP, yung NBI naman, NBI, National Bureau of oo, Investigation, ay kasabay din pong mag-iimbestiga. oo. Ang dami pong mga naka-screenshot ng mga post nila. Kaya wala po silang ano po, Lusot. hindi po sila makakalibre. Maliban po diyan, dapat po ang St. Luke's Medical Center, siya po ang unang mag-file ng ano po, ng kaso sa mga nagpalabas na yan dahil pinalsify yung kanila pong ano, Fake. yung Yung kanilang papel, yung yung medical kanilang, result ni PBBM. hindi po yun, hindi po yun yung wala, hindi po yun legit. Pati yung letterhead, Tito Benji, yung letterhead, hindi legit yung nandoon sa sa looks na pinapakalat nila. Pati yung wording, yung grammar, parang sinulat lang ng isang hindi aware na, yung parang sa layman's lang ba, iba po ang lengguwahe ng sa medical field. Iba po rin, kagaya po ng mga abogado na meron tinatawag na legalist. Pag sa medical field po, meron din silang sariling lengguwahe na malalaman mo kung ang nagsusulat talagang from the medical field at hindi lang ba, hindi yung ordinaryo lang na tao. Meron din pong ganun. So, grabe ang fake news. Grabe, Tito Benji. Ano na to siya? Crossing the line na to siya. Ayun. Bakit tayo maniniwala sa isang tao na name-make talagang talaga to, fake news peddler? Hindi ko maintindihan bakit may naniniwala pa kay Jason sa Tito Benji. Pinuntahan ko yan yung kanyang page kasi nga hinanap ko yung kanyang post na nawala na pala. Yung mga nagko-comment sa kanyang mga post doon, Tito Benji, grabe. Grabe. Doon mo makita para nagkumpul-kumpul ang mga tao sa Pilipinas na masasama ang ugali. Nandun sa comment sections ng kanyang mga post, Tito Benji. As in, grabe. Yung tipong nagsasaya sila na may sakit ang Pangulo. Nagsasaya sila sa iniisip na nila na posibilidad na mamatay ang Pangulo para si Sara Duterte na yung makaupo. Yun yung core na makikita mo, na naratibo na mababasa mo, mariread between the lines sa mga comments, sa comment section ng mga post ng isang identified na DDS SOCMED influencer. Nandoon, Tito Benji. At kung titingnan mo, kung susuriin natin isa-isa yung mga nagko-comment, makikita natin na kung hindi lock profile, Tito Benji, lock profile, tapos mga bagong gawa na mga Facebook pages, tapos may mga friends na tag-gis lang.
tagdadalawa lang, tagtatatlo lang. Ganun ang mga nagko-comment sa mga page na kagaya ni Jason Sa. Alam mo, natawa nga ako kagabi, nagla-livestream ako, may nag-comment na Didestrol, na sabi, sinungaling ka, namatay na si Bangag, ay tinatago lang ng Malacanang yung kanyang bangkay. Tapos May ganun. lumabas yung live nung ano yun, yung Asian Asian BAC business yung affair doon sa Malacanang. Meron Oo. pala nakakapag-live na patay na. Ako dito, Benji, yung sinulat ko about kay Mike Defensor kaninang madaling araw, pinasukan ng isang troll. Sinabihan ako na nag-fake news ako. Nag-fake news daw ako. Ako, Tito Benji, di ba, alam mo naman, pag ako nagsusulat ngayon, lalo na for the past year, pag nagsusulat ako, may kasamang sources and references na mga news Yes, links. marami kang link. Marami akong links. Dinumero yung mga links ko. Tapos sasabihan pa ako na fake news. Ay, ewan, Parang ganun ang, parang parang gumagawa kang ano yun, oh, research paper. oo, yung ganun ang ginagawa ko sa page ko, research page, ang haba-haba-haba. Sa kahaba-haba, tapos sasabihan pa ako na fake news, na meron akong resibo. Ganun sila, Tito Benji, ang mga fake news. Sila yung nagfe-fake news, sila yung bayaran. At sila yung mga bobo talaga, Tito Benji. Sorry for the term, bobo talaga yung mga Duterte supporters. Bobo, as in bobo. Wala na, bobo talaga. So, yun. Wala na tayong magagawa kasi ganun na talaga yung kulto. Kulto talaga si Tito Benji. And yun na nga, update tayo sa The Hague konti, Tito Benji, na well, in-schedule na po ng ICC ang reading, ang pagbabasa ng kaso kay former President Rodrigo February Duterte sa 20. February 23. Wala na po yung urungan daw. Yun na yung talaga, Tito Benji. Yun na yung yun na yung schedule. At nakita natin for the past week, for the past few days, ang ingay-ingay po ni Vice Presidente Sara Duterte doon sa The Hague. Na patungkol, Tito Benji, yung topics ranges from kung kailangan ba daw na palitan na si Kaufman. Papalitan Si daw. Kaufman. Papalitan si Kaufman. Wag ko palitan si Kaufman kasi paldo yung si Kaufman. Kung papalitan daw si Hindi, Kaufman, ayaw ni Digong na palitan. ayaw ni Ayaw ni Digong. Digong na palitan. Mismo Oo. nagdesisyon si Digong na Oo. huwag palitan si Nicolas Kaufman. Kasi kung Oo. magpapalit sila ng abogado, mag-aaral na naman po yan ang kaso ni Digong. Matagal na Oo. naman pong ano yan. Mabuti si Oo. Kaufman, 10 buwan na pinag-aralan yung kaso ni Digong kung paano makakalusot. Pero hindi po nakakalusot yung kanila pong mga palusot. Oo. Yun nga ang sabi nila na may sakit na si Digong, mahina na may memory lapses na, napatunayan nga ng ICC medical expert na fit to stand trial. Kaya nga kaya nga in-schedule na yung confirmation of charges sa February 23. Wala na silang lusot. Wala nang lusot. At yun nakakatawa, Tito Benji, sa ingay ni Vice Presidente Sara Duterte doon, siya mismo talaga ang nagpapatunay na fit for trial yung kanyang ama by stating na nagdesisyon si former President Rodrigo Duterte na huwag palitan ng kanyang abogado. Ibig sabihin no, fit talaga. Meron pa siyang, may mental faculties pa na si dating Pangulong Duterte. Tapos sinabi niya, madaming sinasabi si doon about tungkol din kay Bato, Tito Benji, kasi may posibilidad na maaresto na si si uh, si Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon po ay hindi pa rin pumapasok sa Senado. Awol na po si Senator Bato
Since November po, wala. Nagbabayad po tayo. Sabi nga ni Senator Lacson, napag-usapan daw nila ni Senator Tito Soto na ipahinto o stop yung payment ng salary ni Yeah. Bato kasi hindi naman po nagtatrabaho. Kung tayo ang mga karaniwang Ordinaryo. empleyado ng gobyerno, kahit yung sa private sector, pag hindi pumasok, dapat nakalib ka. Pag wala kang leave, no work, no pay. No work, no pay. Yan si Bato, magkatatlong buwan na sa February 10. Panay kubra lang ng sweldong mahigit sa 300,000 pesos isang buwan. So, Tapos sabi nga ni Senator Lacson, napag-usapan daw nila na dapat yan ay pag-usapan sa Committee on Ethics. Kasi parang si dating Senador Antonio Trillanes ay mag-ahain ng reklamo kay Bato sa Committee on Ethics. At yan ay isa na sa pag-usapan kung hihinto ang sweldo ni Bato. Hinto niya yan kasi grabe naman, unfair. Unfair sa mga milyon mga taxpayers kagaya natin na nagbabayad ng sweldo ng isang hindi nagtatrabaho na senador. Kapal ng mukha ni Bato. Mas makapal pa Saka, hindi naman nakalib si Bato. Walang leave eh. Awol. Absence without leave si Bato ha. Awol siya ha. Awol since November. February, magfe-February na po next week. Paano yan? Anong next week sa Linggo, February 1 na. February 1 pala sa Linggo. Okay. So, yun na nga, ang kapal ni Bato. So, Bato, ano na ba? Sweldo hindi. So, yun na, hindi na Tito Benji meron akong nakita na nag-post, Tito Benji, na sabi niya na may sinabi si Sara Duterte during a live stream. Kasama yung si Alvin, Alvin TV ba yun? Yung nagpakita siya ng yung kanyang hoodie na may ears na parang ears ba? May tenga. Yung tenga, tinawag niya Tito Benji na sungay. Nakita mo yun? Nakita mo yung video na yun, Tito Benji? Yung kanyang hoodie. Hindi ako nanonood ng mga video niya ni Sara. Nakita ko yun kasi may mga sa TikTok eh. Yung hoodie niya may parang ears ng bear. Yung ganun lang ba? Pero ang tawag niya doon, Tito Benji, sungay. Wala ang awareness ni Sara Duterte sa kanyang sarili or sa kanyang paligid very low. Hindi niya ma-distinguish kung ano yung sungay sa tenga. Yun. Tapos, Tito Benji, ito chiko ko to, may sinabi siya doon na may tinanong sa kanya kung bakit siya hindi nagtatrabaho. Kasi, hindi nga siya nagtatrabaho. Kasi nandun siya sa dahig na naman. Sabi niya, Tito Benji, na bakit siya magtatrabaho kung meron naman daw presidente? Yung sinabi niya. Inisip-isip ko, yung presidente natin ngayon, Tito Benji, sa sobrang pagka-workaholic, overwork na po si PBBM. Exhausted po si PBBM. Hindi po bata si PBBM. Senior citizen na po yan. Yung nagsakit siya ng stomach ache niya, kagagaling niya ng Cotabato, nagsakit siya ng stomach ache, nagkaroon siya ng siguro diarrhea, discomfort, masakit po yung kaya talaga sigurong tiyan. Sa edad niya yun, talagang hindi na po 40, hindi po 20 si President Marcos. 68 na po siya. Meron po siya syempre yung mga iniinda. Kasi sa katandaan niya po. Pero yung diverticulitis na sinasabi, hindi yun life-threatening. Na sinasabi nila na life-threatening na dapat na daw palitan sa pwesto. Yung ating presidente na nagkakasakit-sakit na dahil sa sobrang trabaho, halos everyday, kahit nga sinasabihan siya ng kanya mga doktor na mag-rest ka muna, hindi pa rin Tito Benji kasi nag-a-attend pa rin siya sa mga
maa-attendan niya ng mga functions sa palasyo. Tapos itong ikumpara natin sa vice presidente na sasabihin lang, maglalabas lang ng statement na bakit pa ako magtatrabaho, may presidente naman na nagtatrabaho. Tapos yung pa yun, siya pa yung mataas ang rating sa survey, Tito Benji. Yung tamad ang binibigyan niyo ng ano, yung tamad na vice presidente yung binibigyan ng mataas na rating ng job trust rating. Tapos yung Saan kaya niya nag-survey yung mga survey company? Tito Benji, yung survey na yan, sigurado doon sa Davao City yan ginawa, Tito Benji. Doon sa may kulto, doon yan ginawa yung kanilang survey doon. Yung presidente natin, nagtatrabaho, nakikita natin nagtatrabaho. Kung hindi kayo tamad na tumingin or pumunta sa kanyang mga page, sa official page ni PBBM, kahit na din sa official page ni First Lady, makikita nyo ang trabaho nila. Grabe, Tito Benji. As in, ngayon lang siyang week na hindi nag-outside of Manila. Hindi nagbisita sa iba't ibang lugar. Oo. Sa Malacanang lang siya. Oo, kasi nga, yun na nga, meron siyang iniinda, pero before siya nagkaroon ng stomach ache last week, galing pa siya ng saan yun, Tito Benji? Antique. Galing siya ng Antique, galing siya ng Aklan, galing siya ng Bacolod. Bacolod. Busy po siya. Kaya ngayong week, nandun lang po siya sa Malacanang dahil nga, yun nga, inaingatan po yung kanyang sakit sa tiyan. Oh. Bueno, overtime na naman tayo. Sabi ko na mag-overtime na naman tayo, Tito Benji eh. So, ngayon po, ito pong darating na week, expected ko, Tito Benji. Maganda, next week. Exciting ang next week. Exciting. Exciting. So, hanggang dito naman po kami ni Tito Benji. Ako po si The Political Lavandera, Maureen Rose Mia Villar, all the way from Ormoc City. Huwag po ninyong kalimutan i-like, share, and subscribe ang PEA, Politika, Ensaymada at iba pa. At siyempre, i-follow po ninyo si Tito Benji sa kanyang page. Ako po, kung mahilig po kayong magbasa na mahabang mga babasahin, nandun po ako sa TPL3 sa Facebook at sa TikTok na PTPL3 rin po kung gusto lang niyo makinig sa mga audio video explainers ng aking mga mahahabang post. So hanggang dito lang ako, Tito Benji. We will see you all, Tito Benji, mag-last word. Magla-last word ka pa ba, Tito? May message ka pa ba, Tito Benji? Okay na. So hanggang dito lang po kami talaga ni Tito Benji. We will all see you next week. And hello sa mga hindi na namin nabasa ng mga to Mirasol, to Arnel, to sino ba to? Si Florida, Greenfield, si Tina, si Jackie Anderson, si Hayayda, Tita Vicky Desiderio, hello, I miss you. And si Jean Karunungan, and sa mga Tina Sales, Francis Olarbe, salamat Ali Aija Kitikit, si Tita Vicky, gwapa. Erna Simbulan Kakanindin, so hanggang dito na po Puebe Rio, 4 months payment. Ang dami. Salamat po sa pag-join at sa mga team replay, salamat na din. Hanggang dito na po kami. We will see you all next Friday, February 6. Bye-bye! Filing of impeachment complaint against Sara Duterte. Bye-bye! Bye-bye next week! Thank you!